Napakalaki at napakataas na nga ng sinag ng araw ngayon, alas 7 pa lang ng umaga. Tara, samahan niyo ako mamalengke. Mag-i-stock na ulit ako ng mga ulam good for 1 week. Simula kasi nung nag-winter, nakakatamad na talagang lumabas. Parang napakatagal din talaga ng winter dito sa Taiwan. Tignan mo, napakataas na ng araw pero hindi natin masasabi baka bukas winter na ulit. Napakagulo kasi talaga ng weather dito sa Taiwan eh. Sayang, napakaganda ng panahon ngayon. Kahapon kasi sobrang lakas talaga ng hangin. Ngayon, tama-tama lang yung init. Ang sarap-sarap sa balat. Kaya hindi ko rin naituloy talaga yung pagbubundok ko kahapon kasi sobrang lakas ng hangin. Kaso pag nag-summer naman dito sa Taiwan, parang Pilipinas lang din. Sobrang init. Mas nakakatamad din talagang gumala. Sana may ganito din sa Pilipinas, no? Yung mga U-bike na pwede mong i-rent. Isa rin kasi ito sa mga public transportation dito sa Taiwan. Lalo na kung medyo malapit lang naman din yung pupuntahan mo kaysa maglakad, di ba? Mag-U-bike ka na lang. Pag wala pa namang 30 minutes mong nagagamit yung U-bike, is wala namang bayad. Hourly kasi yung schedule din ng bus, kaya napakatagal din ng mga pagitan bago dumaan. Hassle din sa oras pag maghihintay ka. Konti pa nga lang yung nagbubukas ng mga store dito kasi late na talaga sila ng mga nagbubukas. Madalas talaga 11 na ng tanghali sila nag-o-open, tas magsasara ng alas 2 ng hapon, tas mag-o-open ulit ng alas 6 ng gabi. Halos iilan lang talaga dito yung mga store na nagbubukas ng whole day. Dito nga muna ako pumasok sa may wet market. Kompleto rin naman ang mga tinda dito. May karne ng baka, kambing. Ito tindahan to ng Vietnamese. Dito ako nabili ng balot. Napakalalaki ng mga tinda dito ng mga ducks tsaka ng mga chicken. More on gulay nga pala ako kung mag-stock ako sa ref. Lagi akong bumibili ng pang sopas, tsaka ng pang pansit, pang pakbet, tsaka pang chapsuy. Yan na ata palagi ang linggo-linggo kong recipe. Bumili ako ng repolyo, carrots, beans, talong, cauliflower, bell pepper, tsaka toge. Tapos ang binayaran ko is 184 NT lang. Bumili din nga pala ako ng baboy, isang liempo, worth 170 NT. Pang lahok-lahok ko lang yan sa mga gulay-gulay. Dito nga pala ako bumibili palagi ng mga isda. Pero parang hindi ko bet ngayon mag-isda at tsaka maghipon. Bibili na lang din ako ng kaunting manok panlahok dun sa sopas tsaka sa arroz caldo. 6 na piraso na pakpak nga pala tong kinuha ko, tapos ang binayaran ko is 80 NT. Tapos bibili na rin ako ng mga panglahok dun sa pansit. Bilihan nga pala to ng pang shabu-shabu ng mga lahok. Pero ganito lang din yung nilalagay ko sa pansit. Assorted na nga pala tong mga pinagkukuha ko. At ang binayaran ko is 50 NT. Itong tindahan ng mga prutas na to, Pinay yung nagtitinda. Pero medyo namamahalan kasi ako sa mga paninda niya kaya hindi ako masyado doon nagbibili. Dito nga pala sa may labasan may nabibilhan ako dito 3.50 na sibuyas. Dito ako palagi nabili. May tindahan din dito ng mga tiyanggi ng mga damit, sapatos, tsinelas. Madalang lang din talaga ako nagbibili sa may mga pwesto-pwesto ng mga tindahan. Pinipili ko pa rin kasi talaga yung mga matatanda na nandito sa may mga bangketa sa tabi ng kalsada na nagtitinda. Bukod kasi sa mura sila magtinda is nakakatulong ka pa, di ba? Naawa din kasi ako pag nakakita ko ng matanda. Pero wag ka, karamihan talaga sa mga matatanda dito sa Taiwan is ng mga naghahanap buhay pa. Bukod dun sa mga nagtitinda-tinda, karamihan talaga dun sa mga kasama namin sa company is mga maiidad na. Pero nagtatrabaho pa rin. Compare sa Pilipinas, pag 50 ka, nakatigil ka na talaga sa bahay. Dito may mga katrabaho pa ako, 65, 70. Para sa akin, mas mababa ang cost of living dito sa Taiwan compare sa Pilipinas. Napakataas din naman kasi ng basic salary dito sa Taiwan. Based on my experience kasi, nabibili ko yung mga gadgets na gusto ko. Nakakabili ako ng mga prutas, nakakain ko at naluluto ko yung mga gusto ko. Mura yung gasolina, tsaka yung pamasahe. Pero siguro para sa akin yung kasi migrant worker ako, tas nag-iisa lang ako dito. Pag mga local Taiwanese kasi, umuupa sila ng bahay, tapos napakamahal din ng education nila dito. Compare sa Pilipinas na may mga libre sa mga public school. Napatigil nga ako saglit dito kasi napakaganda ng tanawin. Tapos na nga yung winter, kaya nagtatanim na ulit sila ng mga palay. Napakalaki talaga ngayon ng araw. Ang ganda-gandang tignan. Ang sarap muna sanang tumambay dito sa labas. Ang sarap masinaga ng araw kasi ang tagal din talaga ng winter at sobrang lamig. May pasok na din kasi ako mamayang gabi, tapos magluluto pa din ako pag uwi. Parang daycare center lang din yung bahay na yan. Halos parang dikit-dikit na rin talaga yung mga daycare center dito sa lugar namin. Tsaka yung mga elementary tsaka high school, halos bawat kanto meron din. Pero makakakita ka lang talaga dito ng mga bata tsaka mga estudyante tuwing magpapasok ka. Kasi halos karamihan talaga sa nakikita ko mga seniors na. Kaya parang napakadalang ng mga bata dito sa Taiwan, pero napakadami namang mga schools. Hinatid ko nga muna yung mga pinamili ko bago ako bumalik para isoli itong U-bike. Medyo mabigat kasi kung bibit-bitin ko pa siya pa uwi. Tapos siya, nakadalawang gamit ako ng U-bike tapos 0 deduction. O diba, tipid ako sa pamasahe. Ganitong oras nga pala tuwing alas 8 ng umaga at saka alas 8 ng gabi is may schedule ng truck ng basura. Dumaan nga lang muna ako dito kay tatay para bumili ng soya milk. Sobrang hinihingal pa din kasi ako sa pagbabike, paahon kasi yung kantong yun. And that's all for today's video. Thank you for watching guys. See you on my next vlog. Bye!